Sir, may hapon. May hapon. Ako gali si Dave. Sir Dave. Ako gali si Carl. Here sa MGZ. Okay, sir. Sir, mangkot lang ko, sir, kung aral na ang bago nga MGZS? Yes, ari na sa sumong and may ari kami sa naka-display. So, ano siya nga variant, sir? This is the MGZS Hybrid. Wow. Nice. Baka kaswabe, mayong adlaw sa inyong tanan, kag sa subong at iyon, aton tukibon ang bag-o nga MG ZS. Ay kita dito sa MG Iloilo sa may Tough North, no? Kung makita niyo mga kaswabe, bastante ang ilang design dito. Kag very inviting ang ilang showroom. So ano yung mga units available dito sa MG Tough North? May aras silang MG4 nga available dito sa showroom. Kagang aton nga star of the show, this one here. This is the MGZS. And the variant that we have here is the hybrid, no? Amo na ang top of the line nila, mga kaswabe. Kag sa iyang overall looks, kag sa powertrain niya, it is a very big step forward compare sa daan nga MGZS. Kung makita nyo dito mga kaswabe, mayo lang mayari silang brochure nga gin-provide ang daan nga MGZS. Kita mo, it's a very big step forward, no? Kung makita nyo, very massive ang iyang mga design, kag dire minimalistic. So atong tukibon ang iyang front face sang bago nga MGZS. Kung makita nyo mga kaswabe, it's a very big step forward, no? Kung makita nyo sa dalom niya, dako ang opening kisa sa babaw. This one here mga kaswabe, it gives you a very sportier stance as compared to the rubbish old doon yung pagka-traditional nga look ang MGZS. Diriya, mas sporty kisa sa nguna. Okay, wala na to pick pa. Let's start off with the front face. So ang opening grille, mayroon siyang chrome highlights that gives you a luxury feel. Equipped with piano black accents, may ara siyang gamay opening sa dalom, silver accents, brushed aluminum type. Kag makita nyo din mga kaswabe, may ara siyang air openings sa kilid that gives you an aerodynamic feel. Sa lights, yan. Amo nang pinakanami sa tanan ng mga kaswabe. Ang iyang lights, very minimalistic siya as compare sa daan nga MGZS. So, on the top of the line mga kaswabe, ang aton nga focus, meron siyang bag-ong LED projector type kag LED DRS. These are standard mga kaswabe. When it comes to the Cyc Vision, makita nyo mga kaswabe. Kag sa upper lip ya, meron siyang brushed aluminum accents di satin. Kung makita nyo, that gives you a sporty feel, no? Modern characteristic. More character, more sexiness, more swabbiness. Yun, swabbiness. May swabbiness kit siya mga kaswabe, no? Kung sa ako na point of view, tsura yan Toyota eh. If I could imagine, it looks like a Toyota Camry or a Toyota Corolla in the US. Toyota Crown Signia, or definitely the Toyota RAV4. Well, it's my perspective mga kaswabe. Depende sa inyo mga kaswabe kung anong inyong perspective. Pero sa dalom niya, palikanta, so daw ano siya, daw may pagka MG GT, MG1. Sa ako na nga perspective, daw may pagka MG GT, so to speak, no? Ang iyang front face. Kung i-compare ta mga kaswabe, mayroon sila nga available yung unit nga MG1 nga kuha na to last year, no? Ginatukiban. Kagaya itong test drive. Kung makita nyo, very similar git sila. Daw may pagka-wing type. May pagka-wing type. That gives you a true spirit or of efficiency and luxury. So, ano yung front face sa layo? Actually, sa ako na perspective namin siya.
minimalistic. Kaga i-point out ko sa inyo, mayroon siya nga forward facing camera para sa 360 degree. So makatut kita sa side profile. Oops. There we go. Okay. So bear with me mga kaswabe because this is the first time that I see this car on the spot because I texted them that I would come here. Kag wala ko siya ginatanaw in the first place before ko siya i-film. Usually sa akong mga car reviews mga kaswabe, ginatanaw ko siya as it is, kung ano mga specs ka nga wala ko kabalo, nga mga specs nga dapat ko hibaluan before ko siya i-review sa akong YouTube channel, ZZKP Iloilo. But this time around mga kaswabe, dapat may hawi kita. No? So, dapat may hawin kita mga kaswabe para hindi kita masala. So, ayan nga wheels mga kaswabe, may ara siyang 18-inch two-tone alloy rims that comes with a ring-long grip Master C/S G1 tires that measures 215/50 R18. Brakes of this car are all ventilated discs sa apat na corners. Sa iyang suspension, kung tanaw naton, okay, din ang yung suspension details. Okay. So, yung suspension is McPherson strut sa tubang, kaga torsion beam sa likod. Usually, makita niyo na sa mga sa ibang crossovers, sa mga sedans like this one, the MG5. Kung makita niyo mga kaswabe nga side profile, very clean. Simple ang iyang characteristic lines. Kagaya nga, amo nga pa-simplify sa ang salakyan. Mayroon siya nga daw very big opening nga window frame. So ang iyang lower frame, mayroon siya nga chrome accents and the rest is matte black. So very simple gid siya. Ang door handles, body colored. Usually mga kaswabe sa tanan mga crossovers, present kidya ang mga lower claddings black color. Kagang pinasahid dito sa MG ZS, mayroon siya nga brushed aluminum accent sa dalom. That gives you a very luxurious taste. I mean, hey, this is a modern era of automotive industry. So it gives a work of art, no? So, ang iyang mirrors, automatic power folding, mayroon siyang side view camera for the 360 degree, turning signal indicators, incandescent, kagang iyang side mirror, body colored. Kag mayroon siyang ginatawag roof rails, and sa Philippine spec, mayroon siyang sunroof, no? Ato na siya tukibon mga kaswabe. So muna yung rear wheels, no? Kung makita nyo sa iyang sa layo, I would say it's a very big store. It's a very big difference. It's a different story mga kaswabe. I mean, it looks like, I don't know, hindi ko siya ma-describe kung ano nga sila salakyan nga klase. Anyway, let's move on towards the back mga kaswabe. So, ano yung rear. For me, kung sa panalukan ko, tsura daw BMW X3. Diba? Kung i-compare ko siya sa X3 or X5, very similar gid siya mga kaswabe, no? May pagka-European vibe. Kagang overall design niya sa lagwa, European man. Because it's a brake dynamic. Yun. Anyway, ang iyang lighting systems like Vision, LED lighting system, or should I say LED rear combination lights. May siyang MG badge, dako siya. Very visible, brake dynamic as I said earlier. ZS hybrid. It is a fully hybrid electric vehicle. Reverse camera comes as standard. Wipers, rear spoiler with an LED third brake light. Kato naman kita sa iyang dalom. Mayroon siyang claddings. As always, mga kaswabe, I do believe dire, ano siya, rear fog light. Kag may LED, I'm sorry,
this is the reflectors and parking sensors. Very helpful siya mga kaswabe. Kag ang iya-exhaust natin sa talong. Ang ini, design lang na. So, I will give this a zonk. So overall mga kaswabe, ang mambal ko lang, it's a very big difference compared sa daan nga MG ZS. So atong tukibon ang iyang powertrain to see what this car powers, no? Alright, we got the hood popped open mga kaswabe, and we are greeted with this powertrain. So this is a 1.5 liter 4-cylinder naturally aspirated engine paired with a single electric motor that is linked into a 1.83, if I'm not mistaken, kilowatts of a nickel manganese battery pack. So I do believe this one is a long blade. It's a blade battery. Comment down below if blade battery siya or hindi. So right now focus naton ini ang iyang powertrain. So nahunta ang iyang internal combustion engine, which is the 1.5 liter naturally aspirated 4-cylinder gasoline engine. So ang iyang power output is 100 horsepower or 75 kilowatts, because kina-convert ko na siya into gina-convert ko siya into horsepower, kilowatts, because ang ginahatag din sa brochure is kilowatts kag PS. So kung horsepower kag PS, medyo accurate man siya. Anyway, 100 horsepower kag 128 Newton meters of torque. While the Ria, this is 100 horsepower and 250 Newton meters of torque. Yes, 250 Newton meters of torque. And if you combine all two of them, if I calculate it kagina, bago lang, yes, bago na siya nag-calculate. Ano naman? Anyway, 200 horsepower, 387 Newton meters of torque. Or, yeah, 387. If I take a look at the brochure, mga kaswabe, no? Kisa ako, hindi ko ma-trust ang calculations ko. So, yes. Okay, very accurate. 197 halin sa brochure, kag sa calculations natin 200. So yeah, dali lang kung i-calculate natin mga kaswabe, no, I mean this is a real life, no, be realistic naman ta. So i-calculate natin para sigurado ta, para chuy kung sa Cebuano. Yeah, 378. Thank you calculator. So 378 Newton meters of torque total combined, no? So ang iyang powertrain is paired with a 3-speed automatic hybrid. Okay, if I will explain to you further sa ako na full in-depth review na lang, because dire ang power sang sasakyan sa wheels niya is ang electric motor. Ini ga-charge siya while driving. Kung ano buong may mga battery, then amo na mabulig sa iya. Kag in terms of fuel consumption, mambal ko lang hindi tanay mag-assume because when hindi pa ni siya ma-tested, no? Once nga ma-test naton siya, kung ipaulam sa aton ang ini nga unit, then aton i-test ang fuel consumption niya. But for now, hindi tanay. Plus, ang drivetrain is a front-wheel drive, Euro 5 compliant. Ayos. So, close na natin siya. Then, proceed naman ta sa iya nga interior. Amo na ang aton nga highlight sa aton nga first look. Bugat iya nga bugat ang iya nga hood. So, all good siya. Before we go inside mga kaswabe, let me show you the key fob of this all-new MG ZS. So this is the new key fob of the MG ZS. And as you can see, mayroon siyang piano black accents, may MG badge today. Kagang sa iyang buttons, lock,
unlock and trunk release button. Unfortunately, sa hybrid top of the line, wala siya power tailgate. Ang mga expect natin mga kaswabe, no? Unfortunately, wala siya power tailgate. What I mean, okay? So here it comes with a keyless entry or smart keyless entry system. So I have the key fob on myself. Ginabutan ko na sa bulsa ko. And as you can see, the doors are currently unlocked. To lock, press this button. And as you can see mga kaswabe, ga-fold in ang iyang side mirrors once you lock the car. And to unlock, press this again. Applicable siya on both front door handles. So, welcome sa interior sang bago nga MG ZS. And as you can see, ang iyang door panels, very simple. All black. Monotone color. Mayroon siya nga hard touch plastic sa babaw. Even dire. And sa dalom niya. Ini, soft touch. Leather. Mayroon siya nga white stitching. If I take a close look. Or gray stitching. So, that's all goods. Good siya. And may ara siya nga brushed black accent here. May pagka wood finish. This is your controls for your windows, window lock. May ara siya nga central locking buttons, electronically controlled speaker, and some other storages. You know, usually kita ginagamit. Well, formally ginagamit na sa bottle holder. You know, ibutan na natin na storage. So, yung interior mga kaswabe, makita nyo, very similar gid siya sa MG1, no? So ang seats siya comes with a leather upholstery, no? Kung mapungko amo today, very comfortable, no? And I do believe ni mga kaswabe, it comes with you know, ventilation for the passengers, even the driver. Kaga the best thing here, it comes with an electronic seats. May inclination dire, seat same position, may seat height. Okay. So, yeah. Kagamo na yung mga mirrors, mga kasabi na kung gusto niyo i-fold, i-flip na, i-padalom niyo para makuhan siya. Oh, bisan patay siya, pwede mo siya ma-fold. No? Swabe gid siya. Kagaya nga kuhan, tawag nga adjustments ang iyang lights. So, sakay tama kaswabe, no? So, ang yabi di sa sulod, no? So, let me adjust the seat first for a while. Okay, para ma-meet ang aton nga height. Okay. In order to start the engine, let me get the key fob here. Or the powertrain of this vehicle. Make sure the key fob is inside the vehicle. Then put your foot on the brake and hit this engine start stop button to power up the MG ZS Hybrid. So manotice nyo mga kaswabe, why siya ga andar ang iyang makina because we are now in an EV mode. So as you can see here, ang steering wheel very similar gid siya sa MG1, MG3 kag MG4. So it comes with a sport grip sa 10 and 2, perforated sections. Mayroon siya nga a finger magnet, piano black, brushed aluminum accents today kag siya sa dalom, no. Very dynamic ang iyang design when it comes to this vehicle. So yeah, flat bottom, flat top. And it comes with an electronically assisted power steering. Okay, so muna yung controls for the lights and indicators and also the wipers. Manual tilt and telescopic. Yes, it does. So let's shut this vehicle close, and it gives a nice solid sounding funk. So right now, let's go here sa interior. Yeah. Makita nyo mga kaswabe,
it is a great departure compare sa daan ng MG ZS, no? May pagka ano na siya, no? May pagka Lamborghini, no? Kung isipon nyo sa center console ya, if I could imagine this, it looks like a Lamborghini. Yan siya ng storage. Dire cup holders, different modes for the for your driving. Mayroon siyang 3 different driving modes. Pakita ko sa inyo: Sport, Eco, and Normal. So, mo ng 3 different driving modes. So, isa-isa na to, no? Mayroon siyang cup holder. Pwede mo siya ma-adjust today. Kaya, hindi siya removable. Mayroon siyang kabi storage today. Mayroon man dere. Unfortunately, wala siya sang wireless charging. Kaya dere, pwede siya matakod ang inyong devices kung gusto mo mag-charge or mag-link sa infotainment via the Apple CarPlay and Android Auto. I believe this is a wireless, no? Kag dire, Type C. Kag sa tunga iya 12 volt power outlet. Okay. Kag sa kilid ya, may ara siyang individual. No, sorry. Dito sa kilid ya, sa passenger side, may ara siyang storage, no? Kag dito sa storage man de glove compartment, slow opening. So ang iyang shifter pinasahi. Very similar with the MG1. So you have this shifter here. As I put my foot on the brake, put in the drive. Kung neutral, nan. Kung reverse, na makita nyo ang 360-degree camera ma-activate. So you have to press whichever you like. So maning yung main focal point. Meron siyang trajectory lines, mga kaswabe, no? Don't worry about any kinds of stuff. Pero pwede nyo siya pwede nyo siya ma-set kung gusto nyo. Yes, kung mag-park ka mo, tumukon yun So maning yung push button ignition niya dito sa may side. Electronic parking brake, standard sa hybrid. Panaroon na ito ng aircon, no? So to speak. So here, okay, naka-anda ng aircon. So this is a 12.3 inch screen that comes with an Apple CarPlay and Android Auto. Standard na siya. Kaga pilang speakers siya. Okay. Speakers, how many speakers? Okay, it comes with the 6 speakers, and this is an automatic single zone. Ang aircon controls siya, nakalink siya sa infotainment, no? While sa mga physical controls like mga the buttons, ang available nga physical control is ang front and rear defrost. There is yung volume, home button, kag ini pwede siya ma-turn-off ang inyong hazard. No, very similar gid sila no sa MG1. Ang display this is a 7-inch display. Okay? So itakol na siya naton sa full in-depth tour. So amo nang mga layout amo nang navigation, climate, Bluetooth music. Yung Bluetooth, yung car settings dire. Mayroon siya nga MG Pilot as standard sa ining hybrid version. So here, mayroon siya nga intelligent overspeed alert, warning services, warning system, speed limit. Basta ano na siya daw yung pagka advanced safety features sa iyang sa car nga ni. So this is your driving, convenience, status, and your lights, no? Grabe, parts Lamborghini, parts swabe gid ya. No? 'Di ba? So ang di mo ning yung 7-inch as I said before. So ini pwede mo ma-change kung gusto niyo makadto sa mga different
menus, something like that, no? Para matukibonaton na muna na mga kaswabe, no? Okay, italakaya natin sa full in-depth tour. Okay, so here LED LED reading lights, LED cabin lights, whatsoever. It does come with a sunroof. Thankfully, na makita nyo mga kaswabe, this is the sunroof. Alright, so may mga visors today with a vanity mirror and the light. I'm not sure if the same siya sa... Okay, yes, the same. And this is your frameless auto-dimming rearview mirror. Mayroon siyang USB for the dashcam. There are lots of things that we could play with, but I'm going to talk about that in our full in-depth tour review because isa-isahan natin siya all throughout, no? So, muna na mga kaswabe ang iyang kwan. If we could see one last time sa iyang center console, sa iyang dashboard, and like that. You know, mga kaswabe, one thing that I like about in this car is nakaset ni siya sa amaning mga star icons, no? Nakaset ni siya sa desired nga menus kung gusto niyo kung anong mga menus ang gusto niyo. Example, tumukon ko ni, nakaset ni siya sa aircon. Right now, ay nasa aircon controls. One thing that I like about in this one is that you can actually control your air conditioning via the steering wheel audio controls. Swabe, gidya mga kaswabe ang ining technology. Here, one thing that I forgot, this is your different sets of menus. So, mo nga mga kwan. Okay. So this is your different set of menus, which I'm going to talk about in my full in-depth tour. Yung mga settings and something like that. Set the brightness, whichever you like. And this is your 360 degree. Tumoko naton. Na once nga naka 360 or naka reverse siya, ang iyang sound volume down. Kung makita niyo mga kaswabe, no, iyang aircon controls, to Lamborghini gidya. Alright mga kaswabe, sigurado natin na yung sunroof, no? Hindi natin ni close ang shade para ma-invite ang light. So kung gusto nyo fully open ang iyang shade, use this lever right here or this toggle to open fully your panoramic sunroof, no? Hindi nyo mapag-open kung gusto nyo makita ang kalangitan. Open no? Actually, naka-tint siya. Diba? Oh, I forgot to mention. Mayroon siyang sunglass holder. Swabe, no? Okay. So, proceed na ta sa sa likod, no? Para makita natin ang experience bilang isa ka passenger sa likod, no? Kung kamusta ang iyang comfort. Sa likod makita nyo here the same material as
if you want on the driver's side, but this time lain ang layout. So dire hard touch, dire soft touch, ini may pagka-brushed accent dire. Kagay ni, this is your window control, storage, and speaker. So ang iyang rear seats, ma-fold down siya into 60/40. Use that lever to fold down to increase more space sa iyang boot. The same siya sa other side, no. Unfortunately today why siya center armrest, no, so sad. Anyway, sunod ta kagi shut the door, solid sounding funk, ayos. Kag dito sa sulod mayroon siya nga hook on both sides, no. I don't know kung pila siya ka kilograms nga ma-weigh niya. Mayroon siya nga grip handles on both sides sa likod, mayroon siya grip handles sa front passenger side. Yeah, amo na makita naton sa iyang interior. Pagkakita nyo sa space niya, lapad siya, no? I'm a 5'8" person. Kung makita niya space, all in goods, di kaya makaswabe, no? Storage pockets, mayroon siya nga air vent sa likod, may USB port, mayroon pa, wine na siguro. Ini mga kaswabe, hindi niyo siya ma-adjust, no? Fixed ni siya. Kaga hindi ni siya kuan ma-move forward, no? Amo na mga kaswabe, no? Amo na mga quirks and features makita niyo din sa bag-o nga MG ZS. And unfortunately, why siya lights diri? Reading lights. So sad naman. Why? Niya siya nga tanong ko, may tunnel diri para sa transmission. Kung makita niyo ni sa likod na perspective, grabe gid man kaswabe, no. Tsura ya daw Lamborghini, as in Aventador, Huracan, Revuelto. As in, grabe, di man kaswabe, no? Later on, i-photoshoot naton, kagi-compare naton ang interior or the dashboard sang bag-o nga MG ZS. I-comparison naton sa Lamborghini. Do Lamborghini, gid siya mga kaswabe, no? So, amo na, no? You know what? We should turn off this car to check out the space sa yang boat. So, turn off tayo ng AC. Yes. Okay. Turn off kali. Sus. Okay, kanto naman kita sa boot space ang MG ZS Hybrid. There are two different ways. Pwede nyo siya matumok via the key fob, pero kung ako lang, mga kaswabe, ang nangyari sa kilit sa ating bulsa. Okay. I'm struggling. Lalangin. Okay, nabutan ko na sa bulsa. Pero kung may button man dire, buksan nyo na lang simple as ABC. Ano niya, pahapos niyang kung itumok niya sa key fob. So here you're greeted with a massive amount of space. I don't know if you can see it, pero kung ibase ta sa brochure, niya kita nga hawid. Ay, no, sorry. Okay, may kita nga hawid, mga kaswabe. So here, mga kaswabe, may siyang 1,457 liters kung i-expand mo siya. Pero we have no specific numbers yet kung naka-sit in place ni siya, kag naka-tonneau cover siya. You know, it's a large amount of space. Pwede din siya mabutangan sa mga maleta, mga ibang gamit. Pero kung mga balik boxes, mga anything mga kasabi. No? Depende sa inyo. Dire sa iyang dalom, mayroon siyang storage,
warning lights, battery, compressor. Why siya spare tire? So sad. Meron siyang different storages gamay sa mga gamay nga magamit. Meron siyang LED lights to add more visibility dito sa sulod. Pwede din siya makakas yung tonneau cover, no? Para ma-adapt sang volume sa iyang space. So is-fold na to ng iyang seats. Na dire na. Amo na siya ginatawag nga 1,457 liters. No? Hindi kinahanglan ma-i-remove ang headrest kay actually dapat din nga space diri. It proves nga very comfortable nga sasakyan ning MG ZS. So makita nyo dapat din siya. Mas mayo kung i-remove na siya kung ano ang perspective naton. Alright mga kaswabe, this is what it looks like. No? Dapat gid siya mga kaswabe, no? Pwede nyo mabutangan damo mga gamit kung isanon ka lang, damo-damo, no? Or pwede nyo yung butang kung extra sa front seat, no? If possible, kid lang. Kung pwede, no? Dili nyo yung butang mga gamit. And in fact, kung powered ang adjustment sa driver, dili manual. So yung seat back kagang seat side position, wala na siya sang height adjuster kagang yung storage today galocate. Hindi na siya daw two-tier design. Like I said, may storage today aside from the glove compartment. Kung gusto niyo magkaon dulce, dito niyo ibutang. Kung ibutang ta sa perspective nato dire na butang ta de langguan do Lamborghini gid siya, no? Lamborghini. If kung basta ma-mistaken kamo Lamborghini niya, dapat ang space ni siya. Why siya spare tire available? Pero kung in case nga putang dabe, in case nga kung maplatan nga inyong tires, mayroon siya nga daw tawag nga tool nga makakayo ang inyong guma, no? Kung in case nga mayroon siya nga compressor available dito, no? Amo nang saddest part dito sa MG ZS, wala siya sa compressor, spare tire, no? But anyway, all good siya mga kaswabe. Efficient pa, practical pa, no? So isarado naton para matapos naton ang ininga video. So that's it. Okay mga kaswabe, antes kita makatakop subong first look video, aton i-mention ang mga features nga though very interesting. So may ara siya nga MG Pilot System, naga-contain sang high beam control, intelligent auto high or low, adaptive cruise control, mga blind spot information, and emergency parking brake. May siya nga forward collision and damo pa. Ato na siya i-mention sa aton nga full in-depth tour sa main channel. Kaga may siya mga interesting features like intelligent headlight control, low beam, high beam, damo ta i-cover. So may mga 6 different kinds of colors mga kaswabe. May siya nga diamond red metallic, emerald green. Available gid din siya sa MG ZS Hybrid, Dover white,
slow one silver metallic, may pagka-bluish siya na mga kasabi, no. Black pearl amo na yung gina-cover naton, kag lunar gray metallic. So yeah, ang lunar gray metallic exclusive siya sa sport kag luxury, two different mid-trim levels. Why siya sa comfort variant. And sa slow one silver, sport kag hybrid lang amo nang available nga colors sa MG ZS. And also mga kaswabe, may ara kita nga price list kung interested ka mo makabakal diri sa MG ZS. May ara siya nga provided nga down payment, monthly, kaga everything, no. So ang full price diri sa MG ZS hybrid, Iloilo pricing, Visayas Mindanao pricing is around 1,378,888 pesos, no. Ang down payment is 59 or 60 to be approximate, 60,000 pesos. Ang monthly is 28,313.17 pesos, no. Kung makabakal ka mo sang bagong MG ZS hybrid dito sa may MG Iloilo Grand Canyon. Kaga the rest sa sports sa 1,248,000, basta MG 888, I don't know why. 1,248,888 pesos. Lux 1,000, basta to be approximate 1.1 million. And one of the most affordable MG ZS variant is the Comfort that costs under a million, 998,888 pesos mga kaswabe, no. So very affordable, no? Very value for money mga kaswabe, if so to speak. Kung ako gusto ko siya pag-loan, no, in that kind of price point, no. Kung sa inyo, depende. Kag when it comes to warranty, 5 years na siya or 100,000 kilometers, whichever comes first. 24/7 roadside assistance, kag battery warranty up to 8 years or 160 or 60 siguro kilometers, whichever comes first na. Damo sa mga features nga dapat nato ni cover, no. So hopefully kung i-lend out ta ni Grand Canyon ang ini nga unit para sa ato nga full in-depth tour, possible gid, no. Hopefully sa in the future, kung para ma-experience naton ang mga overall details sa bagong nga MG ZS hybrid. So mo na mga kaswabe, no, ang bagong MG ZS natin kita sa sunod because there something outside happening. Yes, so muna, thank you so much for watching and I'll see you in the next one. Ciao.